Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang napakalagang issue, ang karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Maraming biktima ang natiling tahimik dahil sa takot o kakulangan sa kaalaman. Ngunit sa araw na ito, babaguhin natin iyon. Isipin niyo ang isang relasyon kung saan hindi ka ligtas. Araw-araw kang natatakot, nag-aalala kung kailan ka susunod na masasaktan, babastusin o kokontrolin ng iyong kapareha. Ito ang kalagayan ng maraming kababaihan sa Pilipinas. Ayon sa pag-aaral, isa sa bawat apat na babaeng Pilipino ay nakakaranas ng domestic violence. Ngunit sa kabila nito, kaunti lamang ang nagsasampa ng kaso. Bakit? Dahil maraming biktima ang hindi alam ang kanilang karapatan. Kaya naman sa ating talakayan ngayon, pag-uusapan natin ang batas laban sa karahasan sa kababaihan at kanilang mga anak, ang Republic Act 9262 at iba pang legal na hakbang na maaaring gawin upang maprotektahan ang mga biktima. Ang Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act ay isang batas na nagbibigay proteksyon sa mga kababaihan laban sa pang-aabuso. Ang mahalagang bahagi ng batas na ito ay hindi lang ito para sa mga may asawa. Kahit kayo ay magkasintahan, live-in partners o dati nang naghiwalay, sakop kayo ng batas na ito. At higit pa riyan, hindi lang pisikal na pananakit ang ituturing na karahasan, kasama rin dito ang sexual, psikolohikal at pinansyal na pang-aabuso. Tingnan natin ang bawat isa. Ayon sa Republic Act 9262, ito ang mga pinagbabawal na uri ng pang-aabuso. Una, pisikal na karahasan, katulad ng pananakit, pagsampal, pananakal o anumang uri ng pananakit sa katawan. Pangalawa, sexual na karahasan, panggagahasa, pamimilit sa marahas o malaswang kilos. Ikatlo, psikolohikal na karahasan, katulad ng pananakot, panghihiya, pagmumura at emosyonal na pagmamanipula. Ang ika-apat naman ay ang pinansyal na pang-aabuso. Hindi pagbibigay ng sustento, kontrol sa pera, o pagpilit sa isang babae na umasa sa abuser. Kung ikaw o may kilala kang nakakaranas nito, tandaan, may batas na nagpuprotekta sa iyo. Huwag kang matakot magsalita. Bukod sa Republic Act 9262, maaari ring magsampa ng kaso sa ilalim ng Revised Penal Code kung may pisikal na pananakit na nagdudulot ng pinsala sa katawan. Una, malubhang pisikal na pinsala. Kung ang biktima ay tumanas ng matinding pinsala o hindi nakapagtrabaho ng higit sa 30 days, maaaring mahatulan ang abuser ng 6 hanggang 12 na taon sa kulungan. Ikalawa, di gaanong malubhang pisikal na pinsala. Kung ang biktima ay hindi nakapagtrabaho ng 10 o hanggang 30 days, ang parusa ay 1 buwan hanggang 6 na buwan na pagkakakulong. Ikatlo, bahagyang pisikal na pinsala. Kung ang pinsala ay gumaling sa loob ng 1 hanggang 9 na araw, maaaring hatulan ang akusado ng 1 hanggang 30 araw na pagkakakulong o multa. Bukod rito, maaari rin magsampa ng kaso para sa grave threats at grave coercion kung ang biktima ay pinagbantaan o pinilit na gumawa ng isang bagay laban sa kanyang kalooban. Bukod sa pagsasampa ng kaso, may iba pang paraan upang maprotektahan ang isang biktima ng pang-aabuso. Narito ang ilan. Una,
sibil na kaso para sa danyos. Maaring humingi ng bayad pinsala para sa trauma at iba pang gastusin. Ikalawa, protection orders. Maaring humingi ng barangay protection order, temporary or permanent protection order upang hindi makalapit ang abuser. Ikatlo, ang Safe Spaces Act o ang Republic Act 11313 para sa pang-aabusong ginawa sa pampublikong lugar o online harassment. At ikaapat, ang Anti-Rape Law o ang Republic Act 8353 kung may naganap na sexual na pananakit. Maaring kasuhan ang salarin sa ilalim ng batas na ito. Mahalagang tandaan, maraming batas ang nagpaparusa sa pang-aabuso. Hindi kailangan magtiis ang sinuman. Sa kabuuan, kung ikaw o isang kakilala mo ay biktima ng pang-aabuso, narito ang mga dapat gawin. Una, isampa ang kaso sa ilalim ng Republic Act 9262. Ikalawa, isampa ang kasong kriminal para sa pananakit. Ikatlo, humingi ng danyos sa pamamagitan ng sibil na kaso. Ikaapat, humingi ng protection order. Ikalima, gamitin ng iba pang batas tulad ng Safe Spaces Act at Anti-Rape Law. Tandaan, ang unang hakbang sa hustisya ay ang pagsasalita. Bago tayo matapos, gusto kong ipaalala ito. Hindi ka nag-iisa. May batas na magtatanggol sa iyo at may mga taong handang tumulong. Tumawag sa PNP Women Desk 117. Lumapit sa barangay o TSWD Hotline 8888. Kumonsulta sa PAW o abogado para sa libreng legal na payo. Ang katarungan ay nagsisimula kapag may lakas sa loob. Tayong lumaban. Salamat at mag-ingat tayong lahat.